equally respected school principal of Armenia Elementary School, Ma'am Sonia C. Asuke, dedicated teachers and non-teaching staff of Armenia Elementary School, active barangay officials who are with us this afternoon, headed by Barangay Chairman Rosie R. Antonio, guests, parents, ladies and friends, good afternoon. Maayong hapon po. Okay, may hapon. Okay. So, I am thrilled to welcome you to this joint celebration of Filipino Values Month and Reading Month. This event is a reminder of the unique culture and traditions that bind us together as Filipinos, as well as the importance of literacy in opening doors to new opportunities and understanding. Through today's program, the stories, traditions, and values that makes us who we are and inspire us to be better every day. So, with this year's theme for Filipino Values Month, pagsulong ng bagong Pilipinas, ang kabataan bilang pundasyon ng pagbabago, it emphasizes the vital role of the youth in building a stronger and more progressive nation. It also highlights their potential to lead positive change through their energy, their creativity, and fresh perspective. This theme also inspires the younger generation to take an active role in nation building and encourages society to invest in their growth and empowerment. By, of course, equipping the youth with the right values, education, and opportunities so that they can lead the way towards the new and better Philippines. And for Reading Month celebration, ang theme po, now we focus on fostering a culture of literacy under the theme, sa pagbasa, may ano po? May pag-asa. Okay. It highlights the transformative power of reading in shaping brighter futures. So, I am Rachel June Piros Atase, and it's my honor to be your host for this celebration. Together, let's make this program meaningful, fun, and memorable. Let's start with an invocation to be led by Mrs. Shirley M. Suya, Master Teacher 2, to be followed by the singing of the Philippine National Anthem and SDO hymn to be conducted by our MAPIA teacher, Mrs. Ruby C. Delaven, Teacher 3. So may I request everybody to please stand. Let's put ourselves into the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today in humility and faith. We thank you for all you have given us and the many blessings in our lives. We ask for your guidance and strength as we celebrate the culminating activities of these 3 programs in our work as educators. Show us the way and fill us with courage, wisdom, commitment, and perseverance as we do our duty to these children whom you have entrusted to us. Help us to remember your love and grace and to be faithful in our service to you. Bless also the people who are here with us, especially our family, that we may do things according to your will. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son,
Pambansang Awit ng Pilipinas. Thank you, Ma'am Ruby at Ma'am Shirley. So I think we're... So I think we are now ready to begin our celebration this afternoon. So it is my privilege to introduce one of the coordinator po who has led and dedicated their time and effort to organizing this wonderful event. So their leadership and commitment have made our celebration today possible. And she will now deliver her opening remarks to kick off this meaningful celebration. Please join me in welcoming our reading coordinator, guidance coordinator, Ma'am Melty A. Alice. A round of applause, please. Hello. Thank you, Ma'am Rachel. To our highly esteemed Public Schools District Supervisor, Ma'am Army K. Montecalvo, our respected Principal, Ma'am Maria Sonia C. Asoke, co-teachers,
and the non-teaching staff, members of the Barangay Council, Kagawad Carlos P. Serrano III, Kagawad Jonathan Marioles, Mr. Ruben F. Mission Jr., Nurse 2 of Oso North District, parents, children, and friends, a pleasant afternoon to all of you. We all are very glad and gathered here to celebrate Filipino Values Month, Reading Month activities. Every November, we are celebrating this 3-in-1 event, the Filipino Values Month, Reading Month, and the National Children's Month. Children's Month celebration holds a special place in our hearts simply because we all love children. They are the future, the torchbearer of our country. It is therefore proper to start and develop their talents with their age now, and that we are on the right track, as this will pave the possible avenues of exhibiting different kinds of talents, from the slogan, poster making, reading in tandem, speech choir, poem, folk dances, balagtasan, and others. Along with our guidance, it's indeed wonderful. It's a manifestation of our aspirations to become better individuals that will influence our society in faith and leadership, and as the hope of the fatherland. So children, continue your dreams, focus your goals, keep believing in yourself, and be your best version someday. With that, let's all enjoy and be inspired by this fun-filled while learning activities. May God bless us all. Hello. On and off po ang mic. Sorry. Thank you for that message, opening remarks, Ma'am Melody. Ano po, so thank you for those guiding principles that you shared with us. So let us carry the spirit of learning, unity, and hope throughout this special event. So today's program is packed with activities that highlight the beauty of our Filipino values and the power of reading. So sinabi na po kanina ni Mama, no? So we'll have storytelling sessions and other cultural presentations. Excited na ba? Ano? Okay, so I am also excited to present a special activity, no, as well as contest for this celebration, the reading in tandem in K-Stage 1. So, meron po tayong reading in tandem contest, no? So, this is sa mga K-Stage 1 from grades 1 to 3 pupils. Of course, reading in tandem together with their parents. So, this is a collaboration between parents and learners from the early grades level. So, in this segment, we will see the beautiful partnership between parents and their children as they engage in reading together. This activity highlights the important role that parents play in nurturing a love for reading at an early age, fostering both learning and bonding. So, before we witness yung reading in tandem po, I will introduce first the judges for our parent-child reading tandem. So, may I request to please stand po yung tatawagin, no? So, for you to be recognized po. So, ito po yung following judges sa reading in tandem. First is our Master Teacher 2, Ma'am Shirley M. Suya. Ayan po, palakpakan po. Next judge is Ma'am Girly S.
Shoko. Opo. Master Teacher 1. Another judge for reading in tandem is Ma'am Alete A. Baruga. Alakpakan po. Next, judge is Ma'am Karen D. Bernaldez, Teacher 3. Ayan. And the last one is our school nurse of Usa North District, none other than Sir Ruben F. Mission School Nurse 2. Palakpakan po. Ayan. So, we have 5 judges for this event. Ano? So, now, at this juncture, let us witness how these young learners, with the guidance and encouragement of their parents, bring stories to life through reading. Okay? I invite everyone na before po mag-start, yung ating reading in tandem, to please, ang mga bata, medyo, you have to listen attentively and of course, be quiet, so that you can witness the heartwarming and inspiring moment. So, to begin with, may I call in the reading in tandem. Okay, nakapagbunot na po. Okay, yung nakabunot po ng number 1, pwede na po pumunta dito sa stage. Palakpakan po natin. Sino kaya ang maswerte na nakabunot ng number 1? So, let us witness the reading in tandem of grade 3 Maunawain. A round of applause, please, before they start. Ayan, mapalakas na po. Ito po. Magandang araw sa inyong lahat. Narito muli sa inyong harapan. Ako po si Arvin at ako naman si Bambi. At narito ang aming kwento. Ang Pangit na Bibi. Isinulat ni Hans Christian Andersen. Sa isang maliit na bukid ay may naninirahan isang nakakatuwang pamilya ng Bibi. Ang nanay ng Bibi ay naglinis sa kanyang mga itlog. Mayroong itong itlog na naghihintay na mapusa. Isang araw ng umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapusa. Nagtagal, labos ang kagalakan ng isang tinanim nang lumabas ang aming mga liliit na bibi. Sinubukan ng maliliit na bibi na umangkot sa bagong mundo. Kumuha-kuha sila sa paligid ng ibang bibi. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisimikap na rin mag-isa at nakalalaman ng bibi. Naisip na parang may mali. Nagpasya siyang maghintay pa ng konti. At sa wakas, ang ikatiklog pinakamalaking itlog ay nag-isa. May pagkalito na tinitin sa paligid ng bagong bibi. Hindi na alam na mas nalilito ang kanyang ina at mga kapatid. Mas malaki siya at nalabot kundi ang kabalayo niya. Pinagtatawanan siya ng mga kapatid ng bibi. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan paano mo diba ang itsura mo sa iyong mga kapatid. Pangit, pangit, pangit. Makalipas ang ilang araw, lumaki na ang mga bibi. Ang pangit na bibi ay lukhang mas malaki. Naiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki, paano ka nang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibi ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibi. Wala sa kanyang mga kapatid
Lumipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na bibig. Nagawag siyang kaibig ng umiiyak at nag-aasal at sino mang makakatanggal sa kanya. Bakit ang pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Isang araw, may mga nasin at maraming salawa malapit sa kanilang tirahan. Sinimulang mabulong ng mga mamagaso ang mga tribo na nagpipila. Habang naglahanap ng pagkain ng ilang bibig, nahuli siya ng mga baso. Walang kaalam-alam sa mga pangyayari ang kawalan pangit na bibig. At naghintay hanggang umaga sa pagbabalik ng ulan. Ang kawawang bibig, hindi niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya luto. Alis, ayoko rin nakikita sa akin na nakikipag-usap sa pangit na bibig. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok. Labing ito ay maganda sa iyo. Napakalikot ng pangit na bibig. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si nanay, walang nang dahilan para manatili pa ako dito. Nang umaga ito, inakas siyang umalis ng kubing bibig. Dumami siya papunta sa bahagi ng lawa. Lahat ng nakakasalubong niyang hayop ay tinatanong niya ng isang katandahan. May alam ka bang bibi na pamukha ko? May alam ka bang bibi na pamukha ko? Sa labi ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakakita ng ganoong klaseng bibig. Nagpatuloy ang bibig sa kanyang paglalakbay hanggang makarating siya sa isang panglawa. Pinanili niya ang ganong isang narong. Wala. Naku, bata, hindi ka dapat nandito. May mga naso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na. Malangkot na patuloy sa paglalakad ng bibig. Maya-maya, ay narating siya sa panglawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Kung walang magkakagusto sa akin, dito na lang ako magtatago ng pakailanman. Lumipas ng maraming buwan. Kahit magsalat siya, ay masayang-masaya siya. Isang araw, nakita niya ang isang tama ng mga pagkikibot na may mahahabang diit. Natungo sila sa timog. Buong pagkakayan, nagpasda yung mga ibon. Ang maganda nila. Nais kong maging katulad nila. Dumating ang kasali at nagsimula ng pagniebe. Ito ang unang pagniebe na naranasan niya at tuwang-tuwa siyang maglaro. Kahit matatabunan na siya ng mga niebe, mahirap makahanap ng pagkain, kaya naglakad-lakad siya sa paligid. Pagod na siya, nilalamig at pagod na pagod. May nakasalubong siyang magsasaka at naaway ko sa kanya. Inabot sa kanya ng magsasaka ang balagan nito. Kaawawang nilalang,
siya ang pinakamasayang sisling. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa ibabaw. Wow! Tingnan niyo sa huli. Siya ang pinakamatandang sisli na nakita ko. Oo, sa simula pa lang, ay isa na siyang sisling. Sa hindi sinasagang pangyayari, ay napasama siya sa lugar ng pinanggigil. Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang buong pamilya. Ang lubos ang kasigahan niya. Kaya lagi nating tatandaan na hindi mabuti ang naglalalit sa ating kapwa. Ano man ang ating itsura ay dapat nagpalang at pahalagahan. Dahil ang panlalait ay napakababa at pulot tiwala sa sarili. Lagi nating pipiliin ang maging mabuti. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat po. Paalam! Okay, thank you po for that wonderful presentation. This time, let's have another presentation. Nakinig pa kayo mga bata? Ay, sige. So, let's have another presentation of parent-child reading tandem from the same grade level po, no? So, let's have grade 3 matatag. Grade 3 pa. Hello? Hello?
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang kwentong ipaparinig namin sa inyo ay atin na si Maria. Ako po si Judy Tiro bilang isang nanay. At Ako naman po si Geraldine D. Castillo bilang Maria. atin na si Maria, isinulat ni Angelique Bedek. Si Maria ay masayang-masaya nang umuwi ng bahay galing sa paaralan. Binigyan siya ng star ng kanyang guro. Halos tumalon siya habang naglalakad at sabi niya sa kanyang sarili, pagdating sa bahay, ay nakita niyang abala ang kanyang tatay at nanay at sa bagong kapatid niya, at halos hindi siya napansin. Dahil dito ay kinausap siya ng kanyang nanay. Si Maria ay nalungkot at inisip niya na hindi siya mahal. Nakalimutan na siya at ang gusto ng kanyang mga magulang ay makipaglaro lamang sa bagong kapatid niya. Dahil dito, kinausap siya ng kanyang nanay. Anak, Maria, halika dito. Tingnan mo itong mga larawan ng maliit ka pa. Upo ka dito, anak. May ipapakita ko sa iyo. Tingnan mo, anak. Tinignan ni Maria ang mga larawan niya noong sinusubuan pa siya at hinahawakan, paglakad at abutin ang mga bagay na hindi pa niya kayang gawin. Talaga po, nanay. Ako po ito noong maliit pa ako. Ang cute-cute mo naman. Oo naman, anak, ikaw yan. Ikaw ang pinakamagandang anak sa lahat. Ipinaliwanag ng kanyang nanay na katulad mo, ang bago mong kapatid ay napakaliit pa at kailangan lagi siyang bantayan, okay? Oo, nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Pati na po si Baby Gantin. Gumaan ang pakiramdam ni Maria at inisip niya, Kaya pala binigyan ako ng isa ng aking guro dahil marami na akong kayang gawin. habang si Maria ay nakangiti, naunawaan niya ang sinabi ng kanyang nanay. At alam mo ba, anak, na bawat bata ay dapat alagaan at mahalin mula sa mga magulang habang lumalaki ang mga bata at nag-aaral na katulad mo, kasali na ang paaralan sa paggabay sa inyo. Ganun po ba, nanay? Ang sabi din po ng aking guro, ang paaralan daw ay pangalawang tahanan namin. Opo, anak, ang paaralan naging ating komunidad ay kasali sa nagbibigay proteksyon sa mga bata. Nanay, ano yung proteksyon?
Ang proteksyon ay pagkalinga at tinitiyak nito ang pagiging ligtas ng bawat bata sa masama o kapamakan. Mula noon ay tumutulong na si Maria sa kanyang tatay at nanay sa pag-aalaga sa kanyang bagong kapatid na babae. May tanong ako sa iyo, anak. Sa kwento. Anak, bakit kaya naging malungkot si Maria? Bakit gumaan ang kanyang pakiramdam? Okay, natutuwa ako at naunawaan mo ang kwento. Sa muli, ako po si Judy Bitero at Ako naman po si Jaira Delby Castillo. maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you also, sa mga matibay na mga moms and their, child for that, wonderful sharing of story. Next, let's have another presentation of storytelling from grade 2 Masika. A round of applause, please. Okay, again po, palakpakan po. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakahanda na po ba kayong pakinggan ng aming kwento? Kung kayo po ay nakahanda na, narito po ang paksa na aming kwento sa inyo. Si Juan at ang mga alimango. Isang araw, si Juan ay inutusan ng kanyang ina, si Aling Maria. Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ng mga alimangong may ulam natin sa pananghalian. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabihang lumakad na ng hindi tanghaliin. Nang makarating si Juan sa palengke, ay lumapit siya sa isang tinderang may tindang mga alimango at nakiusap na ipili siya ng matataba. Binayaran ni Juan ang tindera ng alimango at nagpasalamat siya. Umuwi na si Juan, ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay nila sa palengke, ay naisipan ni Juan na pahinga sa ilalim ng isang punong kahoy na may malalabay na sanga. Naisip niya, naghihintay sa kanya ang kanyang ina, kaya't naipasya niya paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Nauna na kayong umuwi, magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aking bahay. Lumakad na kayo, at pagdating sa ikapitong kanto, ay lumiko kayo sa kanan. Ang unang bahay sa gawing kaliwa
Magsaka na kayo. Kinalaga ni Juan ang mga tali ng mga alimango at pinabayaan ng magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay umilig na sa katawan ng puno dahil sa malakas ang hangin ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan, nag-inat at tinatamad na tumayo. Naramdaman niyang kumakalam ang kanyang sikmura. Nagmamadali na ang umuwi si Juan. Malayo-layo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa may puno ng kanilang hagdan. Agad na sinalubong ni Aling Maria ang pagpasok nito sa tarangkahan. Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang mga alimango? Bakit po? Hindi po umuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kanina umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan, paano makakauwi rito ang mga alimango? Walang isip ang mga iyon. Hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Ngunit sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina, ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may isip, ay naliwanagan si Juan na mali nga ang ginawa niyang pagpapawis sa mga ito. Mga aral ko na dapat nating malaman sa kwentong ito. Una, Unahin, inuutos ng ina at iwasan ang pagiging tamad. at ang panghuli, Huwag utosan ng mga hayop ng mga gawain pang tao dahil hindi lahat ng hayop ay may kakayahang sundin nito. Salamat po. Sana nagustuhan niyo po ang aming kwento. maraming salamat po. Thank you din po. Okay, at this moment, let us have our last story telling at reading tandem from grade 1 Magalang. Okay, palakpakan po. Isang mapagpalang hapon ang aming pinapaabot. Ikinagalak po namin dito na kami po ay nakasama sa tandem sa grade 1 na ang pangalan niya ay si Ryan Troy de la Rosa. At ako naman, ang kanyang katandem, si Tatay Doming Ador Hernando. Kami po ay magkukwento. Ang pamagat po ng kwentong ito ay nariyan po sa buhay sa tabing sapa. May 3 palaka doon sa tabi ng Sapa. Okay. Pag sila'y nag-uusap, Kuka. yan. So, yun po, madaldal ang mga palaka. Ang 3 palaka, Ang 3 palaka, ang tiyan ay mataba. ang tiyan ay mataba. Pero pag lumundag, Umulong kuka. okay, so yun po ang kwento. Ganito, ang 3 palaka ay merong
Malalaking mata. Malaking mata. Na kasing laki Kasing laki. ng hula. Ng bola. Bukod sa tatlong palaka, Bukod sa tatlong palaka, may tatlo rin na pagala-galang tatlong alitaptap. may tatlong alitaptap. Bukod sa tatlong palaka, merong pagala-gala. Bukod sa palaka, May tatlong alitaptap. may tatlong alitaptap. At ang huli ng palaka, Ang tani ng palaka, puka. at sila naglabas ng dila. naglabas ng dila. Sandangkal Sandangkal ang haba. ang haba. Malalangkit, Nalalangkit, matalas, nakakalat, ang huli, ukap. puka. Ang tatlong dila na haba, Ang tatlong dila mahaba, sumugap sumugap, na bigla bigla, sa tatlong sa tatlong kulisa. kulitang. At ang palaka, Ang palaka, ukap, puka. ang tatlong palaka, Ang tatlong palaka, samantalang sila nagsasapa, ng sapa, pag sila magdalap, ng silay, gatak, puka. isang gabi, Isang gabi, ang mga palaka ang mga palaka, ay nagkasayahan. sayahan. Tatlong palaka, saka may tatlong pusa na ngasap. Umingit ang saya. Umingit ang sawa. Umundag Ang isa. ang isa. Dalaway, tumawag, upak. Sumalakan, Bigla, bigla, ang dalawang pusa, utak, mga palaka, mga palaka, nagula. nahula. Upak. Okay? Isang gabi, Isang gabi, sa tabi ng sapa. katabi ng sapa. Ngayon, Ngayon, siya ay siya'y umiiyak. iyak. Upak. Okay. Tanong, bakit nga siya umiyak? Ang duwa na palaka, may kain ng dalawang pusa. Okay, so, ang magiging lesson po nito, mga bata, huwag po tayong pagala-gala sapagkat hindi natin alam. Sangayon po, sa banal na kasulatan, dito po sa unang Pedro Kapitulo 5, ang talata ay 8, ang leon nanirang gumagala na si Satanas, katulad ni Satanas, gumagala at humahanap ng kanyang masisila. Kaya ang dalawang palaka, nasila po sila ng dalawang pusa. So ang lesson natin ngayon
para po manatili na safety ang kabataan, huwag pagala-gala pagdating ng gabi. Maraming salamat at sana'y nabigyan kayo ng kasiyahan sa kwento. Salamat po sa mahusay na pagbabahagi ng kwento. Again po, so judges, those are all our contestants for our parent and child reading in tandem. So, bigyan po natin lahat ng masigabong palakpakan ng lahat ng sumali sa ating reading in tandem. So, thank you dear parents for showcasing the powerful role of family support in a child's early education. So, that partnership po na inyong pinakita will strengthen not only their literacy skills, but also the bond between you and your child. So thank you for bringing stories to life, showing us how learning is more meaningful when shared with those who care. So ayan po. This time,